Dadako na po tayo sa mensahe. Wala po sa salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Mateo, chapter 2. At ang babasahin po natin is from verse 16 to verse 23. Ito po yung part 2 ng ating message po kung Pasko, Bible, sa ating Christmas series. Matthew chapter 2, verses 16 to 23. So, natin natin sila ituloy para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Okay, sa Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, he became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem, and in all the region, in all that region, who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation. Rachel weeping for her children. She refused to be comforted because they were no more. But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Rise, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned in a dream, he flew to the district of Galilee. And he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. Just po ako at typing na lang. Diyos, yan sa lahat. Salamat po sa umaga po ito. Minsan pa yung aming matunghayan na katotohanan po sa pagpalibot ng aming Panginoon Jesus, ang Diyos, sa katawang at pagpagpitas, sa kapitan ng Panginoon. Ang kalimunagan sa aming mga isipan, at kababaang loob sa aming mga puso, sa katotohanan ng aming mga pakinggan, at ang iyong mga tagapakinig po Diyos, iyong mga pagpalari ng kalimunagan mula sa Santong Espiritu. At ang iyong tagapagsalitang gagamitin din po Diyos. Gagamitin niyo po instrumento lamang bilang tagapagpahayag ng iyong salita. Iyong mga natawan sa akin po mga kapatasan. Ikaw lamang ang may taas ng Panginoon sa paghahayag ng iyong salita. Salamat muli sa pagpapaalala niyo sa amin, pagpupul po sa mensahe ng Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng iyong anak sa Jesus. Ako po lang po tayong lahat mga kapatid. This is a kind of may element po ng tuwa para po sa atin. Kasi i-celebrate yung ating Christmas message time of Christmas 25. Pinag-aralan naman po natin at sinasabi naman po natin na Pasko po ay isang araw lamang o ng season. Hindi ito po ay basta walang hanggan sa ating lifetime po sa buhay po natin is celebrate Christmas. And last Thursday po, sa ating Christmas service, ating pong pinag-aralan ang theological or geographical perspective po ng kapasuhan. So, siguro naliligan po natin ito sa mga awitin. Tulad po ng so, in Bethlehem. So, O little town of Bethlehem. So, ito yung mga familiarity na meron po tayo. Egypt, and then the rest. So, hindi siya nababanggit sa Christmas songs. So, pero, nakakala ko sa salita ng Diyos. Ito po mga lugar na ito.
sinasabi po dito sa chapter 2 po ng Aklat ng Mateo na ito po ay fulfillment ng mga prophecies na record po in the Old Testament. So first, doon po sa ating unang punto, so ang title po natin ay ang geography ng Pasko, isang nakamamanghang revelation, or the geography of Christmas, amazing revelation. Kamangha-manghang revelation of Diyos. So again, bakit si Jesus lamang? So why Jesus is the only one qualified to be the Messiah? Hindi natin masasagot ang tanong na yan kung titingnan natin theologically, historically, grammatically, even in the geographical sense. Makikita po natin na there's only one, isa na po talaga ang Messiah. Isa na po talaga ang tinawag mo na Mesias. At ito po ay ang ating Panginoong Jesus. So, makikita mo natin sa apat na lugar po. So, yung unang dalawang lugar po ay ating pong nagkaisahan yung last Thursday. Ito nga po ang mga lugar ng Bethlehem at ito. So, sa Bethlehem po, mula po sa aklat ng Micah chapter 5 verse 2, isisilang ang mahuhulo sa kanila. So, pag-ahari sa kanila, ang pag-ahari niya ay magpasawalan ng kanila. At hindi naman ang pag-ahari niya ay magpasawalan ng kanila, siya yung nagsawalan ng kanila. Diba? So, eternal, sabi nga po. Kaya, sa lugar ng kapanganakan ng Panginoon, ito mo ay mula sa aklat ng Micah chapter 5 verse 2, ang sabi po dito, ikaw, Bethlehem, Ephratah, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel, at ang kanyang pinagmulan ay buhat ng muna noong unang panahon. Kaya, Panginoong Jesus is eternal, sabi dito. And habang hindi pa siya bumabalik, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, so ang Israel po ay mananatiling nasa ilalim ng domination ng kaaway. So, katulad po nung panahon na yun, bago po ipanganak ang Panginoon. So, ang Israel po, pagkatapos po ng Babylonia, so, nasa ilalim po ng Medo-Persia. Pagkatapos po ng Medo-Persia, ng Greece, kalaunan po ay naging Roman. Mas ilalim siya ng Roman Empire. So, that time was during the 400 years of silence. So, yun po yung nakita mo natin, di ba? Sa time na yun, nasa ilalim sila ng imperyo, ng dayuhan. Pero, naganap po yung kapanganakan po ng Panginoon Jesus, na nasa ilalim pa rin sila ng panahon ng imperyo ng Roman. Diba? At yan ay mananatili hanggang hindi mo tataliwan ng Israel sa kanilang mga kasalanan. At dumating ang tinatawag po nating paghahari ng ating Panginoon Jesus. Kaya, there will be a period of negative domination. Talata na ni Mike chapter 5, and you can establish a spiritual kingdom of peace. So siya ay magtatayo ng kaharian, ng kapayapaan, kaya sabi nga po sa aklat ng Isaias, ay tatawagin prinsipe ng kapayapaan. Kaya ang Mesias ay isinilang sa Bethlehem. Pero naman ay sa ito, sa place, saan ay iba ko yung naging lugar na pinagdalhan sa Panginoon, after po sabihin ng anghel kay Jose na kailangan na nilang umalis sa Bethlehem dahil hinahanding na ho ni Herodes, ang sagot para sa kanya, ito ang banta sa kanyang posisyon bilang hari. Kasi na, ang interpretasyon niya sa pagdating ng Panginoon Jesus ay political paghahari. Pero, hindi mo ito isang political, kundi ito ay spiritual na paghahari. Kaya, sa Egypto dinala ang sanggol at maging si Jose at si Maria, doon silang nilahan hanggang sa mamatay si Herodes. At sa ngayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. So, out of Egypt,
I called my son. Ito po'y katuparan mula sa aklat ng Hosea 11 verse 1. Sabi ko dito, ng bata pa ang Israel, siya'y aking minahal at tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. So, bakit tinawag sa Egypto? Historically, kasi yung panahon po ng Panginoong Jesus, isang ligtas na lugar po ang Egypto. Hindi po ito lugar na, kumbaga, sa unang picture po natin, yung unang pagkakaala po natin sa Egypt is isa po siyang lugar na kung saan ay naging alipin po ang Israel ng idolatria o ng idolatry. Kung po sila na-expose sa mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So, idolatrous Israel, kaya ginawa ng Panginoon sila ho'y inalis doon sa pamamagitan po ni Moises, nakawin po sila ng dagat ng ulan, at dinala po sila sa lupang pangako. Po ba? Po ba natin yung kwento ng mga kapatid? Pagkakit pinasa mo natin ang Exodus, may pagka-suspense, lalo na po doon sa chapter 14, na hinahabol sila ng mga army ni Pharaoh, di ba? Tapos si Moses, talagang ginamit ng Diyos para mahati ng Red Sea, makatawid sila, nakatawid na sila, ano po nangyari? So, bumalik uli yung tubig, doon na nalulod lahat ng mga army ni Pharaoh. So, kita natin yung kapangyarihan ng Diyos doon. So, bakit nangyari yung lahat? Sapagkat nandun po yung faithfulness ng Panginoon sa kanyang ordinance, sa kanyang bayan. Hindi natin kapabayaan ang kanyang bayan. At sa kabila ng ginawa ng Panginoon, ito pa rin yung pagiging stiff-necked ng mga Israelites. So, talagang matigas pa rin ang kanilang mga ulo. They were complaining and complaining. So, bakit ang tubig ng kapait? Diba? Ito sa kanilang bukal at tinutahan. Tapos nakita na talagang hindi na sila nakatiis at nagkitamit sila ng Moses. Hindi na pumakamag dito para mamatay. Mabuti pa nung kami nasa Egypto. Yes, nasa Egypto. Kasi sa Egypto, there is a comfort nila. Pero sa ilan, kung saan sila naglalakay papunta sa lupang pangako. So, nandun yung discomfort, walang tubig, walang shelter, maayos. Kasi ilan desert. Okay? Pero in spite of that, sabi nga, nakikita natin yung preservation ng Panginoon sa kanila. Even in the book of the prophets, in the book of Hosea, sa kabila ng pronouncement ng judgment sa kanila, laging sa dulo nito, may pangako pa rin ng Panginoon. Ito ba yung promise of peace and preservation sa kanila? Ibabalik sila ng Panginoon sa kanilang bayan, at sila nasa ilalim sa pagkakunan sa Babylonia, o sila na nasakot ng away. So, nandun pa rin yung promise ng Panginoon sa kanila. And alam naman po natin, pag ang Panginoon nangako, hindi hindi mangyayari. Diba? Kaya, kailangan mo po, kung ano yung mga words na mabasa mo natin mula sa ng Diyos, sigurado po ito mangyayari. So, balik po tayo sa ikalawang punto sa Egypt. So, kita po natin ito. Ang Egypto noong panahon na yun ay isang ligtas na lugar at nagsisilbi itong asylum ng mga tumatakas mula po doon sa Israel. And historically, meron pong talagang sadyang lugar para sa mga Hudyo sa Egypto. Kaya, hindi po dahil doon, hindi dahil sa ligtas na lugar lang ng Egypto, kaya sila pumunta doon, kundi dahil sa sinabi ng Anghel. Diba? Nalibanta sa kanilang buhay, especially sa Sabon. Kaya, sila ko yung pumunta doon. Kaya, ang makikita mo natin dito, kumbaga sa background po ng prophecy about Hosea 11:1, that out of Egypt I called my son, it's because Jesus, ang Panginoong Jesus po, siya yung tinatawag nating embodiment ng tunay na Israel. So, kasi, hindi ba sa Bible, nababasa po natin ang Israel bilang isang lingkod o servant. Pero, isa siyang unfaithful servant dahil nga sa kanilang kasalanan. But, ang Panginoong Jesus,
tinawag sa lingkod ng Diyos. Sa mga tinatawag na embodiment of the true servant of God. So ito ang simbolismo o kalalipunan ng mga mangyayari sa pagpapalitan. So, pagkakaroon pa po yan, sa aklat ng Hosea, malalaman po natin ang background, diba? Ano ba yung picture ng aklat ng Hosea? So, the faithfulness of Israel and the faithfulness of God. Diba? In spite of Israel's unfaithfulness, ganoon na lang yung pag-ibig ng Diyos, ganoon na lang yung mercy ng Panginoon sa kanila, ganoon na lang yung long suffering ng Panginoon sa kanila, para patuloy silang bigyan ng panahon at sisi sa kanila sa kanila. Kaya, yung mga pangyayari po sa Israel, makikita ko natin yung massacre, and yung mga kung ano nangyayari po sa panahon ngayon, sila patuloy natin hinihira ng mga dalimong bansa. It's a consequence. Ito isa sa mga tinatawag natin interpret ng kanilang ginawa thousands of years ago. Sa kanila nito, isa pa rin. Nakakayo pa rin sila sa Kristo. Okay? So, dito pagpapatuloy po natin sa ikatlong po natin lugar na pupuntahan. Samahan ako sa Rama. Saan po yung Rama? Tingnan po natin sa verse 16. And Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, he became furious. He sent and killed all the male children in Bethlehem. And in all the region who were 2 years old or under, according to the time that he had certain of the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation. Rachel weeping for her children, she refused to be comforted because they are no more. So, binasa namin sa walang pagbasa. Anong po rin? Ano po rin siya video ng relation? Pinag-video si Rachel. Bakit Rama? Bakit Rama ang place na binanggit dito? Okay? So, samahan niyo po ako in Jeremiah 31 verse 15. Kasi ito po yung naman, yun po ang katatak. Jeremiah 31 verse 15, tingnan po natin. Thus says the Lord, a voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rachel is weeping for her children. She refuses to be comforted for her children because they are no more. So ano po yung background nitong talata nito? Ano po yung description po ni Jeremiah? Ano po siya? Ano prophet po siya? Weeping prophet. Weeping prophet, di ba? So siya po yung naglalagay ng isang propetang tumatangis para sa kanyang bayan, kaya wala may lamentations, book of the lamentations, avoid. Kasi ang inusun po dito ni Jeremiah ay talagang very emotional siya. Talagang lumuha siya ng sobra para sa Jerusalem. Sa sinabi ng kanyang mahal na bayan. Sa kabila ng kanilang katigas ng ulo, sumunod sa mga babala ng Diyos para sa kanila. Isang tao ay walang maliwanag kay Herodias. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagtangis. Gusto niyang maligtas sa kanyang bayan, pero walang isa. Kaya siya ang kinalagay sa Jewish prophet. Kaya doon po sa text, sasabi dito, sinabi ng Panginoon, a voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. So, what was the situation here? Kasi ang Jeremiah po is, ito yung tinatawag natin transition. Mula doon sa pre-exit, pamunta sa exit. Napapasailalim na sa Babylonia ang Jerusalem. So, kasi meron pong tatlong serye po ng captivity sa huling sa Southern Kingdom ng Judah. So, 604 BC, 597 BC, and 586 BC. So, yung tatlong serye po ng sakop, and
Jerusalem that time, hanggang desolate, hanggang parang dinaanan ng Yolanda, kasi flat, walang nakatayo, may struktura, walang taong nakatayo din, walang isang individual po na nakatayo buhay. Okay? Kung pwede may mga survivors, but their hearts were full of bitterness. Their hearts were full of anger sa sinapit ng kanilang bayan. Kasi pinabayaan sila. Yun ang nasa isip. Pinabayaan sila. Sila na yung pinaka-sawi palad para sa kanila. Napatayan pa ng mga mahal sa buhay. Sabi dito, there's lamentation and bitter weeping. Rachel is weeping for her children. And she refuses to be comforted because they are no more. Ayaw niya magpaalim sa mga gusto mag-comfort sa kanya. Pagkat wala na. Wala na ang kanyang mga anak. Okay? So, bakit mo namang reconciliation dito? Ito ba reconciliation? Ito ba reconciliation? Si Rachel po ay nasa Genesis. Siya po yung pinakamahal or siya talaga yung pinakamahal ni Jacob. Diba? Siya po yung talagang mahal na asawa ko ni Jacob. At sila po nagkaroon ng dalawang anak. Sino yung dalawang anak? Si Joseph at si Benjamin. And, kung atin pong i-trace po yung history, so, doon po sa division of land, ang kay Benjamin po, ang na-occupy mo or ang naging, kumbaga, territory mo ni Benjamin, o descendants po ni Benjamin is yung Southern Kingdom. Samantalang yung sa Northern Kingdom po, wala na po tayong mababasa doon sa mapa ni Joseph. Pero, meron po siyang dalawang anak na kung saan ay nagkaroon po ng lot o lupa sa Northern Kingdom, si Ephraim at si Manasseh. Okay? So kaya, kumbaga, historically nakikita natin, descendants population, yung Northern and Southern Kingdom. Po, kumbaga parang nakakuha niya itong Ephraim, itong Manasseh, at itong nasa ibaba. Galing naman kay Benjamin. So, ano yung connection? Yung dalawa, divided kingdom eh. Opo, yes, alam natin na before itong divided kingdom, meron tayong tinatawag na United Kingdom of Israel. Hanggang sa panahon po ni Hari Solomon. Pagkatapos ni Hari Solomon, nagkaroon po ng division. Diba? So, sa Northern Kingdom, pinamulungan ni Rehoboam. Ang Southern Kingdom naman, ni Rehoboam. Rehoboam sa Northern, Rehoboam sa Southern Kingdom. So, yun po yung, kumbaga, paano ba tumakbo yung kasaysayan? Kaya, pag sinabi ko dito, Rachel is weeping, ito po ay descendant ni Rachel. And paano naman na ito po ay sa Rama? Kasi yung location po ng Rama, mga kapatid, ay nasa pagitan po ng Northern and Southern Kingdom. Ito ay isang border town. So, yan na po, nandiyan sa ating screen. Ang Rama po ay isang border town sa pagitan ng Northern and Southern Kingdom. Para sa halimbawa dito sa atin, sa Quezon. So, pinaka-border town natin dito is Chaong. Kasi katabi siya ng sa Pablo, which is Laguna na. Tulong bayan, baga. O bayan sa hangganan. Ng lalawigan. So, ito yung tama. Ano po? Ang tama po ay matatagpuan sa ilaga po ng Jerusalem. Ano po? Kasi sa mapa, tingnan po na kumakitaw natin sa mapa. Bethlehem is, pinagigyan ko ang layo mula po sa Jerusalem. Ang layo naman is, kumbaga equidistant from Jerusalem, kagaya po nung sa Bethlehem. Okay? Kaya, sabi dito, may significance po yung location
and yung pagkakapagin po kay Rachel. So, she was waiting for her children, and she refuses to be comforted. Kasi nga, desolated na po ang Israel noon eh. Sinakop na sila ng Buda eh. O ng Babylon yan. Noong time na yun. At maraming namatay, maraming tumatangis, maraming nananagoy, maraming nagnangalit. Ano, sa sinabi ng kanilang bayan. Diba? So, Rama po ay isang border town. At bukod po sa malawakang magpatay sa mga mamamayan, mula matanda ang bata, yung pagbaha ng emosyon at ng luha ng panahon na yun. Kaya there was weeping and lamentation. Inulit po ng panahon na pinagpapatay po ang mga sanggol, 2 years old pa ba. There was also weeping and lamentation. Why? Kasi there's a lamentation. Kahit dapat taon na po ang lumipas. Kaya fulfillment po yan ng prophecy. Ano po? So, sabi po dyan, sinabihan mo dito sa verse na ito, it is not Rachel herself because wala na po siya dito. Kundi si Rachel mo ay nagsisilbing representante ng lahat ng tumatangis na mga ina at mga kababaihan. Sabi po yung interpretation po dyan. Hindi po sabihin na buhay pa si Rachel noong panahon na yun, o noong panahon ni Jeremiah, o noong panahon ng Panginoon Jesus. Hindi, dahil siya ay kumbaga representante ng lahat ng mga ilang tumatangis, ng mga batang pinatay, o ng mga mamulayang pinatay noong panahon ng desolation, in the Babylonian captivity, even ng mga pinapatay din po ng mga Hudyo ngayong panahon ito. Patuloy at patuloy pa rin tumatangis. So, kaya, it's a metaphorical sense. Pagkakapagin po kay Rachel dito. So, siya ang nagsisilbing katawan lahat ng mga ilan na babaeng Hudyo na nananangis mula noon ngayon, even sa mga batang pinatay, mga batang pinatay ng mga Hudyo, panahon sa ikalawang limang daigdig, sa pagitan po ng mga influensang tao noon, mga pagiging tao noon, sila, patuloy pa rin nananangis. Kaya, ang Esas, nagaling din sa libro ni Jacob. Sabi nga, bagamat sa igaling sa libro ni Jacob, at ang kanyang mga kababayan ay pinagpapatay, dahilan ng pagtangis at pananagpoy ni Raquel, hindi siya napabilang sa mga nasawi. Kaya ang pananagpoy ay mapapalitan din kalakunan ng kaaliman ng kagalatan sa darating na panahon. Kaya ang Pasko ay may hatid na pag-asa. Mga initially, may hatid na pag-asa ang pagsilang ng Messiah sa kanyang bayan. Hindi lamang sa mga kalangit ng Panginoon, kundi maging sa bawat isa sa atin. Kaya ang mensahe ng Pasko ay pag-asa. Kahit hindi sa kailanman na lubig. Amen? Hindi siya namatay. Although, sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa Diyos, hindi siya namatay ng way na dahil sa inahirapan o dinorsos at mga Romanong sundalo. Ibinigay niya at usang loob niya. Sa pangyayari kong ito na medyo masalimuot, and very emotional po mga pinakahayag mga ito ang kapapang ng Diyos. Ay isang sakro na hindi nila ako ay sa pagbibigas sa kanila. Jesus, ang ipangalan mo sa bata, sapagkat siya ang magbibigas sa iyong bayan.
Kaya sa tama, kapag ito ay naging lugar ng pagtangis at pananaboy, may isang sanggol na hindi napabilang sa mga pinatay. Sapagkat siya ang maghahari sa kanila. Siya ang magiging hari sa kaharian na itatayo sa darating naman. Gawin po, inalis na din. Okay? At sa pangalan po namin lugar, mga kapatid, tumahan po natin ang ating passage muli, verse 19. Okay, so sabi po dito, but when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was taking over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. And he went and lived in the city of Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. So the fourth place is Nazareth. Alam natin yan. Sa mga nanonood ng Coco Carding. Diba? So, siyempre, nababanggit ko yung pangalan niya eh. Na, pangalan niya doon ay Jesus Nazareno. Ano? Pero, ano ba talagang ibig sabihin ng Nazareth? At bakit sa Nazareth po sila dinala? Kumbaga, in-instruct po sila sa Nazareth, hindi na doon sa Jerusalem. It's not because natakot si Jose, kumbaga driven by fear, kaya sila pumunta ng Nazareth. Kundi, nasabi po dito, sa verse 22, he was being warned in a dream. Si Jose mo ay binigyan ng babala sa kanyang manalilip na sila mo ay pumunta sa Galilea. So, kung tinilang po natin ang mga paro, ang Galilea po ay nasa ilaga ng Jerusalem. Ang Nazareth po ay nasa 55 miles ilaga ng Jerusalem. Okay? May kalayuan po siya. Pero doon po sila in-instruct na pumunta. So, kung sila po ay tinawag ng Herod from Egypt, pabalik ng Israel, so, initially po, balik sila sa Jerusalem, or Bethlehem. Pero, brief lang yung kanilang pananatili doon. Kasi, nalaman nga niya na ang sumunod na hari ay si Archelaus, na kung saan, ito ay anak ni Herod again o ni Herodes. At si Archelaus, ayon sa kasaysayan, ay isa rin po masamang hari. Kung sa record po sa history na siya yung papatay ng 3,000 Hudyo sa araw po ng Paskwa. Ayon po sa history. So, yun po yung kumbaga highlight kay Archelaus bilang isang hari sa lugar ng Judea. And ayon din po sa history, siya po ay nag-reign sa loob ng 9 na taon dahil po sa kanyang kasamaan. So kasamaan din niya ang nagtulak para sa imanitay. At ang naging sakseso po niya ay kilala po natin si Poncio Pilato. Oh. Kaya, nasabi po dito, sa Nazareth, sila po dinala sa lugar po ng Galilea at sila pumunta at nalitangan sa lugar na tinatawag na Nazareth. And upang magyari ang sinasabi ng mga propeta sa panawagin. Nazareth. Nazarene. So, tawag natin kanina, di ba? Stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene.
So, ano po natin mga kapatid? Bakit ito sa Nazareth? Okay, malalaman po natin. So, sa Nazareth, Galilea, tumulang mga anak. At ang Nazareth po, or Nazarene, is one. Tama. Tagalog. Tama. Kaya ang Nazareth po ay tinatawag na lugar na baka tinama o hamang na lugar. Kasi walang mabuting makikita, sabi na natin, and anything good come out of Nazareth. May mabuti bang magmumula sa Nazareth? Pero bakit dito pinihahan ni Jose at Maria at Panginoon Jesus? Because may connection po yung kahulugan ng Nazareno sa magiging hinaharap ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi po dito, it will be despised and rejected. Diba? So, hinawag siya ng mga tao, according to Isaiah 53:3. Hinawag siya ng mga tao pinakuin, nagdala siya ng ambient hinaw, wala man lang pumansin sa kanya, dahil wala natin siya na parang walang suffering service. He was despised. Kaya, yung sabi nila, that prophecy might be fulfilled, he will be called Nazarene. So, ang tanong, ito po ba yung nakitala sa lumang tipan? Kasi doon sa unang tatlong lugar, meron po tayong reference in the Old Testament. Ngayon, doon sa pang-apat, sabi dito, and he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called the Nazarene. Meron po bang reference ito in the Old Testament? So wala tayong nakikita. Because there were prophecies na hindi na nakitala sa Bible. Pero eventually, itinahayag pa rin po sa Bible bilang katuparan. Katulad po nitong ating binasa. So, ito po pala, yung sabihin, ito pala ay ulat din. Bagamat hindi ito nakitala sa Biblia. Kasi kami po mga kapatid, kung isusulat lahat, ang mga ulat, for instance, yun kung sinabi sa John chapter 21, kung isusulat lahat ang mga ginawa ng Panginoong Jesus, ang kanyang mga turo, ang kanyang mga ginawa, kulang pa ang buong mundo para ma-occupy lahat ng mga aklat, ma-occupy lahat ng mga writings about sa mga ginawa ng ating Panginoon. Kaya meron po mga promises po dito na hindi po natin makikita yung Old Testament. Pero makikita natin in the New Testament as fulfilled o fulfillment. Katuparan. Okay? So yun po yung makikita po natin that what was spoken by the prophets might be fulfilled and he will be called Nazareth or Nazarene. So, kahit man hindi ito nakitala in the Old Testament, pero nangyari po, siya lumaki sa Nazareth, tinawag siya Nazarene. Ang ibig sabihin ng Nazarene is Christ one, hinama. Kaya nung siya mo ay lumaki, nung siya mo ay pinako sa krus, he was despised, he was beaten, he was rejected, he was tortured, di ba? He was, sabi nga, siya ay pinutungan ng mga bili. Di ba? Upang maganap ang layunin ng kanyang pagkakataong tao. Upang mangyari ang kalooban ng mga at upang masunod ang kalooban ng kanyang mga. And that is the salvation of mankind. Kaligtasan na sa mga. Mula sa kalibutugan ng puso ng Diyos. Sa kabila ng ating rebellious hearts, sa kabila ng ating, kumbaga, dahil ng ating kasalanan.
Nakita ng Diyos ang kanyang wagas na pagmamahal sa atin. Sa unang serye ng pagpapakamahal. Sa unang bahagi ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakamahal. Ang Mesiyas ay ginamang ng sangkatauhan, ngunit nagpakababa at namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y lumaki sa Nazareth at hugang ng kasalanan, ngunit kailanmay hindi siya nagkasalanan. Kahit siya'y binuhat na isang makasalanan, 2 Korinto Kapitan 5:21. Dahil sa isang makasalanan, ibinuhat lamang siya makasalanan. Upang tayo mga makasalanan ay mailigtaran matuwid sa harap ng Diyos. Pagigya ang ating mga kahirapan at ang ating pagdurusa. Kaya huwag tayo magmatubiling lumapit sa Kanya. Hebreo Kabanata 4:15 at 16. Sapagkat siya'y wala, o bagamat siya'y wala kasalanan. Pagigya ang ating mga kahirapan. Kaya ang kaso ko, hindi mo siya masasabi natin joyous. Kaya apparently hindi siya joyous. Hindi siya magandang tingnan. Kasi, imagine po natin, saan kayo pinanganak ng Panginoon? Ano yung sitwasyon ng mga unang buwan ng Panginoon? Saan po siyang lugar pumunta? Nalipat po siya, sinasabi na ng anghel, instruction ng Diyos ang pamamagitan ng anghel, dito kayo. After ng isang taon, bumalik kayo. At lumipat ulit. Diba? Sa pagkakataon ito, sa lugar na po lang, hindi mo biro yun. Halimbawa, sa isang bata, itatravel po natin from one place to another for hundreds of miles. Siyempre, nandun yung risk sa bata. Pwede siyang magkaroon ng sakit. Nabuhan na kung ano-ano mga insekto sa kanilang maglalakbay. At ang klima nung panahon na yun, hindi natin alam, baka sobrang lamig. But they endured. So that the prophecy might be fulfilled. Para mangyari ang itinanda ng Panginoon. At nagpatuloy ito. Nagpatuloy hanggang sa pagkamatay sa kasalanan. It's a truth, mga kapatid. It's a truth worth celebrating. Talagang, ipag-ibig natin ang katotohanan dito. Ang pagtitiis ng Panginoon Jesus, ano ba lamang? Sa lugar mo sa nila. Ito mo natin ang isang moral mo sa mga alam mo natin ang Panginoon hindi siya pero siyempre, sa puso ng Panginoon, nandun nila nila mag-aalala. Kaya, ipakita mo natin that Messiah, though he was rejected and despised by the world, kaya ang mensahe ng Pasko ay pagpapakababa at hindi pagpapataas o pabunggaan. Ano ba ang bagay na meron tayo bago, anything new. Isang nga, ang dapat natin ipagmalaki pagkasalan is that we are now new creature in Christ. But now we are in Christ. All things have passed away and all things are lahat ikaw ang ito ang tunay na pagbabago dapat ipapalagay. Mga Christians, bagong meron tayo nakasunod sa atin. Bagong gupit, bagong make-up, bagong manicure, bagong pedicure, bagong sapatos, bagong bag. Hindi po yan. Bagong pagkatao sa pamamagitan
mother kung may decorate kung wala, may pang-baby kung wala. May mga isang kwento eh, yung sa ano, sa ibang story tago sila, yung mga nananapat ng bahay. Nananapat ng bahay, po. Siyempre, Pasko, may pagkinapat ng bahay, nananapat yan. Papasko na natin yan. Sila yung tago. Napakinggan nila, ako pala yung kapitan ng kanilang barangay. At sila pala ang napiling winner ho ng grand prize. Ang pinakamagandang bahay na may dekorasyon ng Mexico. Pero wala silang namalimalay doon sa kanilang dala ng kapitan na nasa tapat ng kanilang bahay. So, hindi lang manahimik hanggang sa naramdaman nila na parang wala ng tao. At lumipat po sa kapila. O, dali na natin sa second place yung lechon. Dali na natin doon sa second place yung grand prize yung lechon at saka yung mga consequent na package na yan. Hindi namin sisimulo ng grand prize winner kasi nakita nila yung kanilang kapitbahay na second place. Ay nilululo na lechon box. Masarap ang kanilang lechon buena. Samantalang sila Pasko yun. Dapat sila ang nagpuli. Ang ginawa nila, para hindi na sila makabihan ng premyo sa susunod na taon, nagpakabili na sila. Pasunto yun, pero nakapagpakabili na sila. Diba? So, kung doon lang sa mga ganyung sitwasyon natin nakikita ang Pasko, pero sa isang Kristiyano, sa isang iligtas ng Panginoon, makikita mo natin na ang Pasko pala hindi kapag tanong dito lang. Kapag nakikita mo lang yung mga kamag-anak mo o yung mga matagal mo lang hindi nakikita ng mga nalalapit sa iyo. Kaya sa time to invite, diba? Kasama ang ating mga mahal sa buhay. Christmas holiday season. Pero, hindi sa nakalap. Magandang mensahe mo ng Pasko is yung union, yung restoration, fellowship natin sa Panginoon. Nagsisilbing union po natin. Pagka tayo mo'y naniwalay sa Kanya. Kaya, conclude this. Ang Pasko ay walang pinipiling sandali kahit pagdiwa. Kahit tapos na ang Disyembre 25, patuloy pa rin natin sa puso at hindi mapapakababa ng ating mesyas ang Panginoon. Pamuhay natin ang tunay ng mensahe. Amen. Huwag tayong mag-Christmas at taas ng kahit ano. Pagkana, pero sa kabila ng ating maging sadap, ay kasasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon. Ito ang Pasko ng isang ay pinanat. O Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat po sa kahulugan ng wika ng Pasko. Hindi po pagkakalingan, kababaang loob, buhay, kinabang buhay. Salamat po Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat ikaw ay gumawa sa amin. Amen.